Samantala nananatili pa rin sa mga evacuation centers ang ilang residente sa Capiz kahit nakalabas na ng Pilipinas sa bagyong Tino. Si Alex Lumaque ng Philippine Information Agency sa detalye. Nakalagpas na ang bagyong Tino sa probinsya at nakalabas na rin sa Philippine Area of Responsibility, pero may mga kapisenyos pa na nananatili sa mga evacuation centers. Sa kabila ng pagbalik na ng karamihan sa kanilang mga bahay, may mga pamilya pang nananatili sa mga evacuation centers sa 3 bayan pa sa Capiz dahil sa peligro ng baha. Ngayon, pinipilit ko talaga na manatili muna sila sa evacuation center kasi delikado pa ang sitwasyon. Patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig baha, kaya mas mabuting manatili muna sila doon para masiguro ang kaligtasan ng lahat hanggang sa bumaba na ang tubig at maging ligtas nang bumalik sa kanilang mga bahay. Base sa lista ng lokal na pamahalaan ng Sigma ay may nananatili pang 207 na mga pamilya o mahigit 2,500 na mga individual mula sa 10 barangays ng bayan na isolated dahil sa tubig baha. Ang bayan ng Sigma ay sinalanta din ng baha dahil sa bagyong Ramil noong nakaraang buwan. Base sa Dromic Report number 6 ng DSWD sa Western Visayas na inilabas ngayong 4 AM ng November 6, umabot sa halos 68,000 na mga pamilya o mahigit 200,000 na mga individual sa 391 na mga barangay sa Capiz ang naapektuhan ng nagdaang bagyo. Nagkakahalaga na din ng 9.3 million pesos ang 16,564 na mga family food packs na naipaabot ng DSWD sa mga nasalanta ng Bagyo Tino sa Capiz, ayon naman sa monitoring dashboard ng ahensya as of November 6. Samantala, nakabalik na sa normal operation ang mga biyahe sa dagat at Rojas City Airport matapos ang isang araw na canceled flights ng mga airline companies noong November 4. Mula sa Capiz, para sa Integrated State Media, Alex Lumaque ng Philippine Information Agency.